Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw muli ang pinapabot ng programang Reasons of Faith. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat nandyan po muli kayo upang subaybayan ang atin hong muling pagtatanghal at pagsagot sa mga katanungan na may kinalaman sa usapin ng pananampalataya. Why we believe what we believe. Because faith without evidence is presumption. Ang anumang uri ng sinasabi nating pananampalataya o paniniwala, kung wala namang batayan o ebidensya mula sa salita ng Diyos, ay matatawag nating palapalagay lamang. So kinakailangan pong bigyan natin ng katunayan kung bakit tayo naniniwala sa isang bagay na ating pinapaniwalaan. Yan po yung konsepto ng programang Reasons of Faith. At sa atin hong mga kaibigan na patuloy po na nag-aabang ng programa, ay paki-share din po ninyo ang atin hong mga video upang makinabang din yung iba nating mga kaibigan at magkaroon din po sila ng pagkakataon na magtanong din sa atin hong programa. Tayo po ay live na sumasapit ngayon, August 2, sa araw ng linggo, sa ganap na alas 3 ng hapon. Kasama ko din po ang aking, as always, ang aking technical, ang aking unika iha, Princess Alia Sarmiento. At muli ay anyayahan ko po kayo, bago tayo dumako sa pagtalakay ng mga tanong, tayo po muna ay magtatalaga sa Diyos sa pamamagitan po ng isang panalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat na sa oras at araw na ito ay muling nabigyan kami ng pagkakataon na makapagtalakay ng usapin, lalo na sa mga katanungan ng aming mga kaibigan na may kinalaman sa inyong salita. Tulungan ng banal na Espiritu ang inyong lingkod at ang aming mga tagapanood na mabigyan ng unawa, karunungan at kapayapaan habang ginagawa namin ang aming pagtatanghal. Salamat din sa pagpapatawad sa lahat ng aming pagkukulang at kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so ang atin hong tatalakayin ngayon at unahing tanong, ito'y galing kay Brother Eric Carabot. Okay, pakilagay sa screen. Saka yung Genesis 9:3 kasi may hugot sila doon sa salitang every moving things, remes. Paki-explain nga bro yung remes. Okay, maraming salamat po sa inyong tanong. Kasi kaya niya nabanggit yung salitang saka. Kasi yung unang dinugtungan ng tanong ay may kinalaman po doon sa pagmumura ng isang leader ng mga ngaral. So nasagot na po natin yan doon sa ating naunang video, mga mula sa pagtatanghal na ito yung August 26, no? July 26, yan. Yun yung video na mapapanood ninyo yung pagsagot natin doon. Okay? Kaya ito yung karugtong noon. Kasi baka magtaka kayo, may sinabing saka. Okay? So basahin natin yung talatang nabanggit dyan, Genesis 9:3. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. Gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. So yun ang maliwanag na sinasabi ng talata. Kasi may pinaghanguan daw na salitang remis. Ito po yon. Tingnan natin, salitang Hebreo yon. Ito, pakilagay sa screen, Ali. Yan yung remis. A masculine collective noun meaning creeping things or moving things. It describes a large category of living beings that God created. It does not include large animals or birds. It includes many small animals, reptiles, beings that crawl, creep, move randomly, etc. along the earth. God created them. So ito po yung salitang remes, ang pinaghanguan ng salitang naisaling gumagalaw. Yon, remes. So, maliwanag naman dito sa usaping ito po yung panahon na ipinahintulot ng Diyos
na kainin ng mga nakaligtas sa baha, si Noe, yung kanyang asawa, yung 3 niyang anak, at 3 mga manugang. 8 po sila. So after ng baha, nung nakababa na sila ng arka, ito yung pagpapahintulot ng Diyos na pwede na silang kumain ng mga hayop na, yung mga hayop. Bawat gumagalaw, kasi wala na yung mga pananim. Binaha nga eh. Bago sila umakyat ng arka, bago gunawi ng Diyos ang sanglibutan, may inutos ang Panginoon. Pansinin nyo ha, kasi ang isipan ng iba sa salitang gumagalaw, pwede na lahat kainin. Wala nang categorization ng malinis at marumi o malinis o karumal-dumal. Pero tingnan nyo, bago dumating ang chapter 9, ito, pakilagay sa screen. Ito pong nasa Genesis chapter 7 verse 2, bago ang baha. Sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tig-7 ng lalaki at ng kanyang babae. At sa mga hayop na hindi malinis ay 2 ng lalaki at ng kanyang babae. So dito maliwanag na merong nakakategorize na hayop na malinis at hindi malinis. Sa mga malinis, maliwanag naman ang pagkasabi, tig-7. Sa mga hayop na hindi malinis, tig-2 ng lalaki at babae. Dito walang binabanggit kung anong klaseng hayop itong malinis at kung anong klaseng hayop itong hindi malinis o marumi. Kasi nga, ang tema ng aklat ng Henesis ay beginning. Ito'y paglalahad ng beginning. Hindi po rito nakaspecify sa issue ng hayop na malinis at hindi kung ano-anong klase yan. Pero ang mahalaga na ipinakita rito, meron ng alam sila Noe at yung mga tao noon na hayop na malinis at hindi. Yan ang fact o katotohanan dyan. May malinis na hayop na alam nila dahil yun ay sabi ng Diyos at hindi malinis. Kaya nga hindi nakaspecify kung ano-ano yun. Ulitin ko, ang tema ng Genesis ay beginning o pasimula. Paglalahad ng pinanggalingan. O yun, hindi yun detalyado. Okay? So ngayon, yung malinis at marumi or hindi malinis, nakasulat yan sa Leviticus. Particularly sa Kapitulo 11, maging sa Deuteronomio 14. Kasi ang Levitico, part na yan ng batas, kautusan ni Moises. So doon, nakaspecify kung ano-ano yung malinis at marumi. Pero ito'y, noong panahon ni Noe, alam na nila kung ano yung malinis at ano yung marumi. Hindi nangangahulugan na yung salitang remes sa Hebreo ay nagpapahintulot na pwedeng kainin yung mga tinuturing ng Biblia na karumal-dumal o marumi. Kaya nga sabi ko, itinuturing ng Biblia. Salita ng Diyos yan eh. Ang Diyos mismo ang nagsabi nga kay Moises at kay Aaron kung ano yung pwedeng kainin na hayop na nasa lupa o maging sa tubig. Ang Diyos ang nagsabi, hindi si Moises. So noon pa sa panahon ni Noe, alam na ito. Kaya lang, hindi nakaspecify nga kasi ang book niya, origin. Doon nakaspecify sa book naman ng tinatawag na Leviticus, yung Levitical law. Nakasama nga yan sa tinatawag na Torah or mga sulat ni Moises, yung Pentateuch sa iba namang salita. So, walang anuman na salita tungkol doon sa remes dahil ang kahulugan sa Hebrew vocabulary na binasa natin, patungkol yan sa mga hayop na nasa lupa, yung mga gumagalaw. At yun nga ang pagkagamit ng remes na naisaling gumagalaw. Bawat hayop na gumagalaw na nabubuhay, magiging pagkain ninyo. Gaya, ito na yung pagbibigay ng comparison naman doon sa mga sariwang pananim na lahat ay ibinigay din ng Diyos sa tao. So hindi naman nangangahulugan na lahat ng pananim pwedeng kainin. Dahil mayroong mga pananim na nakakalason. So hindi ibig sabihin literal na nung sinabing bawat gumagalaw, lahat ay kakainin. Pagka gumagalaw, kainin na. Hindi tamang katuruan yon. So kaya nga mayroong binanggit na hayop na malinis at hindi malinis, natural kung gagamitin natin ang batas ng pag-iisip o sa isang salita, logic, natural nandyan yung malinis, nandyan yung marumi, alang ang kainin mo pareho yan. Kaya nga may malinis at may marumi. Kung pwede naman lahat pala kainin,
bakit pagbibigyan ng pagkakaiba? Ito yung malinis, ito yung marumi. Lahat naman pala pwedeng kainin. So kapag ginamit mo yung tamang isipan, yung laws of thinking o batas ng pag-iisip o logika, natural, yung ipinapakain ng Diyos malinis. Gaya ng mga sariwang pananim. Kaya idinagdag yung comparison So hindi naman lahat ng pananim pwede mong kanin dahil may mga pananim na kakalason. Hindi para kainin. So ganun dapat binibigyan ng pansin. Walang ibig sabihin sa Hebrew vocabulary, hindi ibig sabihin ng salitang remes ay pwedeng kainin lahat kasama na yung mga tinuturing na karumal-dumal sa Leviticus 11 katulad ng baboy. Hindi yun kasama sa remes. Kasama lang siyang gumagalaw, natural buhay yan Pero hindi para kainin. So may kanya-kanya kasing purpose kung bakit nandyan yung mga hayop. Hindi lahat ng hayop pinapahintulot kainin. May kanya-kanyang layunin kung bakit sila nandyan. Kumbaga sa kabayo, hindi yan para kainin, kundi para gawing pang-travel ng tao. Sa paglalakbay niya, lalo na sa mga lugar, sa panahon natin ngayon, hindi pwede mga sasakyan. Di ba? Yung aso, itinuturing na man's best friend, hindi sila para kainin. Dahil meron namang maliwanag na signs o tanda sa Biblia ng mga hayop na nasa lupa na pwedeng kainin. Yung mga hayop na ngumunguya at merong hati ang paa at baak ayon sa Leviticus 11. Yun yung mga tanda na nasa lupa. Ganun din sa mga nasa tubig, may palikpik at kaliskis. Yun yung mga tanda na pwede nyo silang kainin. May mga ganong features. May kaliskis at palikpik. So, maliban doon, hindi na pwede. So, hindi nangangahulugan ng salitang bawat gumagalaw, lahat pwede nang kainin. Ganun yun. So, walang special na paliwanag ang remes na yung bawat gumagalaw, lahat pati yung hindi malinis. Walang ganun. Walang ganun Okay? So yun po yung ating sagot doon. Unless na may follow-up ka, Brother Eric. Okay? Eto. Sunod na tanong, Ali, ay galing kay Brother Zidran, SDA Layman. Ito si Brother Nards. Ito yung may kinalaman sa Ophirian Heritage Conservatory. Pakilagay sa screen, Ali. Creation Series 1 of Series 7, Adam and Eve, mga pangyayaring nakaligtaan. Ang chapter 1 at chapter 2 raw ay magkaibang creation. Ang couple sa chapter 1 ay masagana ang pagkain, at ang couple sa chapter 2 ay tagtuyot daw at maladesyerto ang kapaligiran at scarce ang pagkain. Ang first creation of couple daw, sabi nila, ay hindi sila Adam ito. Ang basehan nila na ang first couple ay nasa kapaligiran na. Maganda at sagana sa pagkain, sang-ayon daw sa Genesis 1:29. The Elohim said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree, pakilagay Ali, and every tree that has fruit with seed in it. Sagana daw sa pagkain ng first couple, at anytime na gusto nilang kumain, ay makakakain sila. Ang second couple ay sila Adam, sabi nila, at sa Genesis 2:5. Now, no shrub had yet appeared on the earth, and no plant had yet sprung up. For Elohim had not sent rain on the earth, and there was no one to work the ground. At Genesis 2:7-9. Okay? So, salamat Brother Nards, kasi yun nga yung request natin na i-breakdown nila kung ano yung gustong itanong dito sa issue ng Ophirian na ito, katuruan. Dahil ang sabi, may mga kapatid daw tayo na nagpapaniwala rito. So, eto nga, salamat Brother Nards, at hinimay-himay niya yung mga issue. At yan ang gusto ko sa mga kapatid na magpapadala ng tanong, ha? Huwag kayo mag-forward dito ng mga link at yung link ng video na papanoorin ko pa. Hindi ko gagawin yun. Kailan pag nagtanong mo kayo, idiretsa nyo kung ano yung punto. Gaya ng ginawa ni Brother Nards. Mas nakakagaan sa akin kasi alam ko na kung ano yung sinasabi doon sa mga link na yun ng mga series nila. Wala akong panahong panoorin yung mga walang kwentang aral Alam ko walang kwenta katulad nito. Lumitaw. 2 uri daw yung pagkalalang doon sa Genesis. Ibang Adan daw at Eva yung una, doon sa pangalawang Adan at Eva, 2 uri daw ng mag-asawa ito. Yung una daw, ayon sa, yun nga, Ophirian, sagana daw sa pagkain.
Samantala yung pag-create sa second couple, tagtuyot daw. Kaya nga dinediretsa ko na, mga walang kwentang aral to. Bakit? Kasi binibigyan nila ng pagkakaiba yung creation account ng Genesis chapter 1 at Genesis chapter 2. Bibigyan ko ng pansin kung bakit. Una, etong ginagawang ito na ganitong klase ng aral, ang tawag dito allegorical. Pag sinabing allegory, yung literal na nabasa, bibigyan nila ng ibang kahulugan. At yung kahulugan na yun na symbol, yun ang gagawin nilang totoo, at yung literal na basa, ang ibabasura nila. Parang yung dating sinagot natin, na example ng allegorical. Nung kinain daw ni Eva yung prutas na hindi pinapahintulot na kainin, ang ibig daw sabihin nun, nakipagtalik si Eva kay Satanas. Yun ang isang uri pa ng allegorical. Yung literal na nabasang kinain ni Eva, iba ang pinakahulugan ng mga ngaral. Kaya yun ang tawag ko kanina, mga walang kwentang aral. Hindi ko sila dumaan sa proper training ng tinatawag na interpretation, sound principle or method of interpretation. Yun yung tinatawag na good hermeneutics, the proper exegesis. Sinabing exegesis, ini-extract mo yung ibig sabihin yan. At kapag sinasabing extraction, kino-consider mo ang maraming mga challenges in terms of biblical interpretation. Katulad ng time or chronology. Iko-consider mo dyan yung tinatawag na space or geography. Kasama dyan sa kino-consider yung language or yung ginagamit na salita sa Bible, Hebrew and Greek, plus yung ilang Aramaic. Kino-consider din dito yung culture, yung kultura ng mga nagsulat. So yan yung ilan lang sa nabanggit ko na mga challenges when it comes to sound method of biblical interpretation or exegetical process. Itong uri ng inyong narinig, salamat Brother Nardsa sa concern mo kasi yung iba daw kapatid, kumbaga nag-enjoy sa kakapanood nung ganong nabanggit kong walang kwentang katuruan na yon. Wala ho yun sa hinagap ng tamang biblical method of interpretation. Allegorical nga ang pamamaraan nun. Uulitin ko pag sinabing allegorical, yung literal na nabasa, hindi daw yun ang tunay. Kundi kung ano yung symbol, yun daw ang tunay. Kanino manggagaling yung symbol? Hindi doon sa nag-interpret, hindi sa Bible. Ngayon, titingnan natin sa Bible kung totoong may dalawang uri ng paglalang. Ito yon, pakilagay sa screen, Ali. Genesis 2:4, ito daw yung ikalawang uri ng paglalang. Ang hindi napansin, ito. Nakalagay na Ali, nung sinabi dito, ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa. Nang likhain noong araw na gawin ng Panginoong Diyos ang lupa't langit. Ito ay chapter 2, verse 4. Sa chapter 1, inisa-isa doon, yung unang araw, ikalawa, hanggang sa ika-6 na araw na paglalang. Inisa-isa doon. Unang araw, ikalawang araw, ikatlong araw. Andin sa ika-6 na araw, nilalang ng Diyos yung mga hayop at din yung mga tao. Andin nung ikapitong araw, ginawa ng Diyos yung Sabat. Ngayon, pagdating sa chapter, kasi yung Sabat sa chapter 2 nga, verses 1 to 3. Chapter 4, eto na ro yung second creation. Ito ang pinangyarihan. Nung sinabi itong salitang, ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa, ang tinutukoy nito ay yung nasa chapter 1. Bakit niya sasabihin, ito ang pinangyarihan, kung walang naunang sinasabing statement o kapahayagan tungkol sa pinag-uusapan? Kaya niya sinabi yung salitang, ito ang pinangyarihan, kasi ito, ginagawa na niyang detalyado yung sinabi doon sa previous statement. Ano sabi ko? Gagawin na niyang detalyado yung previous statement. Nung sinabi niyang ito ang pinangyarihan. Pakilagay nga, Ali, yung susunod na slide. Sabi rito, ito sa Complete Word Study Bible naman, Genesis 2:4. These are the generations of the heavens and of the earth when they were created in the day that the Lord God made the heavens, the earth and the heavens.
So yung sinabi kanina sa wikang Pilipino, ito ang pinangyarihan. Dito naman, these are the generations. Hindi sinasabi ritong this is the second creation. Sinasabi generations. Papaliwanag pa ho natin to. Ididiretso ko lang yung point. Yung Genesis narration account ng chapter 1, yun ang tawag doon chronological or sequence, yung pagkasunod-sunod ng paglalang. Sa unang araw, inihiwalay ng Diyos yung liwanag at dilim, nag-create siya ng liwanag, inihiwalay niya. So on and so forth, hanggang malika yung tao. Chronological yun, pagkasunod-sunod, kung ano yung nilalang sa unang araw, anong nilalang sa ikalawang araw, anong nilalang sa ikatlo, ikaapat, ikalima, hanggang ikaanim. Chronological. Ito namang sa chapter 2, ito yung mga specifics. Yung detalye nung paglalang doon sa mga ilang bagay na sinasabi doon sa creation account ng Genesis chapter 1. Kaya sinasabing, these are the generation. Tingnan niyo sa Hebrew ha, yung naisaling salitang generation o sa wikang Pilipino, pinangyarihan, ito po, pansinin niyo, galing po yan sa salitang Toledot. Pakilagay sa screen, Ali. Toledot, a feminine noun meaning a generation. This key Hebrew word carries with it the notion of everything entailed in a person's life and that of his or her progeny. And the plural, it is used to denote the chronological procession of history as humans shaped it. It refers to the successive generations in one family or a broader division by lineage. In Genesis 2:4, the word accounts for the history of the created world. So, nung sinabi pala, pakitanggal na sa screen. Nung sinabi pala na these are the generations, ito po yung account ng kasaysayan ng paglikha sa sanglibutan. Hindi sinasabing ito yung ikalawang uri ng paglalang. Account po yon. Although yung generation or Toledo, ginagamit din ito patungkol sa generation of course ng mga tao, yung pagkasunod-sunod ng kanilang mga lahi sa bawat henerasyon nila. Pero dito ginamit doon sa paglalang para ipakita yung kasaysayan ng paglikha. Hindi na ito yung kumbaga yung chronology ng creation na ipinakita naman sa Genesis chapter 1. So yun dapat nating tingnan yung punto na yon. Eto, pinag-usapan yung detalye, yun na nga yun. Sa chapter 2, dinetalye doon yung paglalang. Pag binasa nyo tuloy-tuloy, patungkol sa paglalang doon kay Adan, sa pasimula, na hindi pa nalalang doon yung babae. And then, nandun din yung mga hayop, binigyan ng pangalan ni Adan, and then, walang makasatisfy doon kay Adan para maging masaya siya, bagamat nandun yung mga iba't ibang uri ng creation ng mga animals. Bakit? Kasi hindi niya naman kauri yun eh. Ang nature nun, animals, hayop, si Adan, tao. Kaya doon sa chapter 2, pinakita na pinatulog siya. At yun nga, yung isang tadyang, ginawa ng Diyos bilang isang babae. At doon nagkaroon ng, kumbaga, kaligayahan itong si Adan. Kasi, kumbaga, nakaka-relate siya dahil kapwa niya, nature niya yun eh, tao. Dahil sinabi ng Diyos, purposely, sinadya ng Diyos na sabihin doon na hindi mabuti para sa lalaki na, kumbaga, mag-isa. Hindi ibig sabihin nun hindi alam ng Diyos na hindi magiging mabuti sa lalaki. Ipinapakita lang yung tinatawag na sitwasyon na kung saan pag walang partner ang lalaki na galing mismo sa kanyang laman at buto, hindi magiging fulfilled yung kanyang buhay. Kaya ang babae itinuturing na helpmeet, hindi katulong, katuwang. Iba kasi yung katulong sa katuwang. May mga salin kasi na iba yung connotation, yung pagkaintindi na katulong. Pero sa Hebrew, yun ay katuwang. Katuwang niya. Yung nasa Genesis chapter 1 na lalaki at babae at sa Genesis chapter 2, yun pa rin yun, si Adan at si Eva, yung lalaki at babae. Binanggit lang yung these are the generations para ipakita yung creation account. Hindi pinag-uusapan yung dalawang creation po doon. Okay? And then, Ali, pakilagay ito. Dagdag pa rito, ang sabi, the Elohim formed a man from the dust
of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Now the Lord God had planted a garden in the east, in Eden, and there he put the man he had formed, and out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food. Putol na dito, ang sabi nila, comparison 1, the environment, ang panahon ni Adan noong nilalang siya ay no rains, no plants, no trees, no shrubs. Ang lupa mainit, parang disyerto raw. Sa makatuwid, ibang creation ito, kaya kaysa doon sa una daw. Kabaliktaran nung unang couple na nag-create sa chapter 1 dahil trees were planted ahead of man at buong mundo pa daw. Yun nga, piniliwanag natin yung puntong yon. Sa Genesis chapter 1, yun yung chronological. Yun yung pagkasunod-sunod kung ano yung ginawa doon sa unang araw na creation. Hanggang sa ikalawa, ikatlo. Dito sa chapter 2, dito yung detalye, lalo na patungkol sa tao. Dinetalye na doon. At yung binigyan ng Diyos ng responsibility si Adan, dahil wala pa sa Eva nga nun, tungkol doon sa prutas na hindi ipinapahintulot ng Diyos na kainin, nag-iisa lang yon. Lahat naman doon ng mga prutas sa halamanan, sabi ng Diyos kay Adan, lahat makakakain ka. Puwera lang doon sa isa. So hindi madamot ang Diyos. May purpose yun. Bakit nilagay yung tinatawag na punong kahoy ng pagkakilala at mabuti at masama? Masasabi natin yun po ay subukan ng katapatan. Test of loyalty para sa nilikha ng Diyos. So yun yung pinapakita sa chapter 2. And then nandun na nga, nilikha nga yung babae. So, hindi yung tagtuyot yung pangalawang creation sa Genesis 2 at kompleto dun sa Genesis 1. Gaya ng ating pagkabanggit, detalye, itong Toledot sa Hebrew, patungkol dito sa chapter 2. At sinasabi nga rito, doon sa Opherian doctrine daw, ang lupa mainit, parang disyerto raw. Saan nakalagay yun doon sa creation, ang lupa mainit? Hindi Biblia nabasa ng Opherian. Ang nabasa nila, evolution theory. Bakit? Kasi doon ang galing sa evolution theory ng ating mundo mainit. Yan ang galing nga sa Big Bang, pagsabog. And then ang mundo daw natin, ito may topic na ako dyan. Doon sa, nandyan lang, i-scroll ninyo about evolution. Detalyado yon mula mismo sa paniniwala ng mga evolutionist kung paano nalikha ang sanglibutan. So ang sanglibutan natin napakainit, and then umulan ng tinatawag na torrential rain, walang pigil na pagbuhos ng ulan hanggang nag-form yung ocean. Pero sa simula, napakainit ng mundo. Yun yung nakuhang doktrina ng Opherian. Hindi Bible, Brother Nerds, ang nabasa nila. So ito nga yung halo-halo. Kaya ang tawag natin dito, allegorical. So hindi mainit ang lupa. Kaya nga, may nadiscover yung isang magaling na creation scientist na si Robert Gentry doon sa tinatawag niyang radiopolonium halos na yung kumbaga yung organism na yon nabubuhay lang yon sa malamig na lugar. Kung mainit yung surrounding, mamamatay yon, matik. So, yun yung isa sa katunayan na ang mundo natin, ayon sa Biblia, tubig. Kasi yun ang sabi doon sa Genesis 1:2 And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Bago i-create itong mundo, yung tubig ang nangingibabaw dito. Kaya nga doon sa creation story sa Genesis 1, pinaghiwalay ng Diyos yung tubig sa kalawakan at dito doon sa lupa. Binigyan niya ng boundary. Yan yung mga dagat. Yung tubig sa kalawakan, yun yung hamog. Kaya ang mundo natin tubig. Kaya literally, yung na-discover ng creation scientist na si Robert Gentry na radiopolonium halos, kaya meron ngayon yan kasi ang mundo natin malamig bago iporma dahil puro tubig ito. Kaya may radiopolonium halos. Yan ay sampal sa mga evolutionist ng paniniwala ang mundo natin nung una napakainit. Di sana, kung totoo yung sa evolution theory, walang radiopolonium halos. Yun yung argument ng creation scientist na si Robert Gentry. So itong sinasabi ng Opherian, katulad din ito ng evolution. So pinaghalo-halo. Halo-halo doctrine ang tawag dito. So kaya walang saysayan. Anyway, yung mga
yung sinasabing yung ilang kapatid na nahawa din sa doktrinang ito, kumbaga napakababaw naman ninyo at nagpapaniwala kayo sa ganitong mga turo na walang kakwenta-kwenta. Okay, so yon, na-disprove natin yung mga punto na yon. Kabaliktaran nung unang couple na nag-create sa chapter 1 dahil trees were planted ahead of man. Ayun yung chronology. Talaga nauna yung mga puno dahil nga ilalagay, isipin mo, napakabuti ng Diyos. Para siya, siyempre ang Diyos ang ating master artist. Pag pinag-usapan yung artistry, dito parang pag inimagine mo yung ginawa na yun ng Diyos, kumbaga, andyan yung canvas para dun sa mga artist, makaka-relate sila. Andyan yung kanyang palette. As magpipaint siya dun sa canvas, na kompleto na yung painting. Kinumpleto niya muna yung pangangailangan ng tao bago niya ilagay ang tao. Nandun na lahat yung kailangan ng tao, wala na siyang ibang hahanapin pa. Kaya nung krinate ang tao sa ika-6 na araw, ang kasunod nun, communion niya sa Diyos, the 7th day Sabbath, because the Sabbath was made for man. Sipin mo, kalilika lang ng tao ng unang araw, nandun na lahat ng kanilang pangangailangan, and then, communion with God ang kasunod. Napakaganda. Inihanda na ng Diyos lahat ng pangangailangan ng tao. Kaya natural talaga, nauna yung mga puno. Sabi ng Operian, trees were planted ahead of man at buong mundo pa daw. Bakit daw? Totoo yun. Nauna talaga yung mga puno kasi kailangan yun para mailagay ang tao lalo na sa Garden of Eden. At yung chapter 2, detalyado ngayon. Okay? Next, Ali, pakilagay itong sa screen. Samantalang late planting of trees in Adam's situation dahil andyan na raw si Adam bago pa na-create ulit ng mga punong kahoy. Comparison 2. The mandate, the first couple was commanded to populate the whole face of the earth. Ibig daw sabihin, malaya sila sa buong mundo mag-migrate. Ang sabi sa kanila, go forth and multiply. Iba daw ang kay Adan at Eva. Yun pa rin yun. Sila nga yun yun naman ang nais ng Diyos. Nung nilikha ang unang mga magulang to populate the earth, kalatan ng buong lupa. Laki-laki ng lupa, ba't di kakalatan? Ayun ang sinasabi doon sa chapter 1. Hindi iba yun sa chapter 2. Walang pagkakaiba doon. Ito ang sabi pa, pakilagay sa screen, Ali. Ang second couple ay iba. Sabi sa Genesis 2:5, now no shrub had yet appeared on the earth, and no plant had yet sprung up, for Elohim had not sent rain on the earth, and there was no one to work the ground. So, ang expectation, may magtatrabaho sa lupa para magkaroon ng tanim. Adam is to work the ground, no instruction to populate the world. Nga sabi natin sa chapter 2, yun yung detail. Bago create. Detail yun. Hindi yun yung ikalawang pag-create ng tao na iba doon sa creation doon sa Genesis chapter 1. Na para daw dito sa chapter 2 couple na ito, wala pang mga tanim. So, kailangan nila magtanim para magkaroon ng punong kahoy. So, nangyari po rito na ang tao palang inasahan ng Diyos para magkaroon ng mga tanim at punong kahoy. Ayun. So, eto. Yung mga bagay na ito ay is weird ito pag Biblia pag-usapan. Sa verse 5, Adam was born in a barren land. Walang halaman at walang ulan at walang magtatrabaho ng lupa. Tapos pagpasok ng Genesis 2:15, ang sabi ay inilagay si Adan sa Garden of Eden para alagaan ito at taniman. Adam was a gardener, caretaker. Inilagay daw doon si Adam para magtrabaho, till the ground. Work it and take care of it. Ang sabi pa sa verse 15 ay converted into a garden. Maliwanag daw na hindi si Adam ang sinabihan na go around the world and doon lang sa loob ng Garden of Eden, at ang gagawin niya ay nagtatanim lang. Samantalang ang first couple will tour to populate the world. That was their mandate. Dagdag pa nila yung tungkol kay Eva sa verse 18 ay ginawa siya ng Diyos para maging helper niya at hindi lover. So kung gardener si Adam, di hardinera naman daw si Eva, at wag daw i-romanticize ang kwento nila Adam and Eve. So ito yung mga karagdagang allegory na naman to. Pinaghiwala yung mag-couple sa Genesis 1 at couple sa Genesis 2.
Ulitin ko ha. Genesis 1, chronological. Genesis 2, yung ilan sa detail ng chronology sa chapter 1. Yun, detail. Walang kailanmang sinasabi ron na mag-iba yung tinatawag na couple doon. Si Adam pa rin yun. At si Eva, pinangalang Eva. Doon sa una, nung hindi pa sila nagkasala, di ba? Ang tawagan doon ay woman. Babae. Tinawag niya babae sapagkat kinuha ka sa akin. Ikaw ay laman ng aking laman at buto ng aking buto. Woman ang tawag niya. After na magkasala, tinawag niyang Eva. Di ba? Sa Genesis chapter 3. So, yun. Walang pagkakaiba doon. Okay? Next, Ali, comparison 3. The sequence chronology sa verse 19, ginawa ang mga hayop galing sa lupa, huling ginawa ang hayop at dinala ito kay Adan. Nauna raw ginawa ang tao o si Adan bago ang hayop. Kabaliktaran ito sa chapter 1 na nauna ang mga hayop bago ang tao. Kaya magkaibang creation itong nasa chapter 2 at kaysa sa chapter 1. Chapter 1, plants, animals, man. Chapter 2, man, plants, animals. Dwelling and freedom of movement. Aliyan, nakasunod ba? Chapter 1, not Adam and Eve. Tell to be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it. Chapter 2, Adam and Eve confined within the Garden of Eden. The evidence is may perimeter fence ang garden at may mga gate na gwardyado ng angel. Ang responsibilidad nila Adam and Eve is kailangan nilang linangin ang garden. Caretaker sila at ikalawa may mga animal silang kailangang alagaan. In short, gardener, verse 15 at zookeeper, verse 19 and 20 silang dalawa. At hindi sila ginawa para magparami silang dalawa di katulad ng first couple na nasa chapter 1 na inutusan ng Diyos. While in the garden, sexuality is out of their consciousness. They are not aware of their nakedness. Stop muna nga tayo dyan. Dami ditong mga sinabi kasi dito at baka maiwanan natin. Ulitin ko ha, detail yung binanggit sa chapter 2. At hindi pwedeng walang sexuality doon sa, sabi nga ng Diyos, ikalatan ng buong lupa. Paano hindi dadaan sa sexual intercourse? Out of their consciousness? Yun nga ang utos eh. Paano maging out of their consciousness? Alam nyo, ang sex, regalo ng Diyos. Katulad ng pagkain, inumin, regalo ng Diyos yan. Tubig inumin, pagkain. Kaso, pinerverse o binaluktot ng tao, yung blessing galing sa Diyos. Kaya nung sinabi doon ni Kristo sa Matthew 24, na bago nagkagunaw, sila nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa, pinag-aasawa. Yung pag-aasawa, walang masama ho yun. Ang Diyos mismo ang nagtatag sa Garden of Eden. Ang pagkain, walang masama. Ang pag-inom ng tamang inumin, of course, walang masama. Binaluktot lang kaya naging masama yung pag-aasawa, yung pagkain at pag-inom. Ang pagkain, regalo ng Diyos. Pag-inom, regalo ng Diyos. Ang pag-aasawa, regalo ng Diyos. Ang sexual intercourse, regalo ng Diyos yan. Binaluktot lang ng mga taong makasalanan. So, hindi totoo dito na sexuality is out of their consciousness. Ang sabi nga ng Diyos, be multiply, magpakarami kayo. So, pag nagpakarami, talagang dadaan dun sa proseso na yon. Di ba? Kasi regalo nga niya. Next, Ali, kailangan daw muna silang ikulong sa isang secluded, restricted at protected zone na tinawag na Garden of Eden. Maraming fragmented na story sa Genesis na kapag pinagsama-sama, ay malalaman natin kung bakit muna sila ikinulong sa Garden of Eden. At para malaman natin kung ano ang naganap sa first couple ng chapter 1, something happened to the first humans at yan ay susuportahan din ng mga scientific findings. Tandaan daw na ginagamit natin ang science para suportahan natin ang Bible. First, humans need to escape Africa. A major event happened. Adam is the most important creature. Kaya ang first couple was about to be died. At kaya naka-secured sila Adam at Eve sa loob ng Garden of Eden ay sa kadahilan ng may danger sa labas ng garden. May epidemic ba na posibleng makakontaminate sa kanila pag lumabas sila. Kung titingnan daw kasi sa modernong pananaw, naka-protected isolation sila Adam and Eve. So napansin nyo po yun, stop na muna ako dun. Ang galing ng kwento. So lahat ng yun kwento.
Walang sinasabi sa Biblia na nakakulong si Adam and Eve sa Garden of Eden. At gwardyado sila doon. Alam nyo yung garden pa, yung gwardya doon na angel after na magkasala, si Adan at Eva, ang binantayan doon yung daang patungo sa punong kahoy ng buhay. Pero bago sila magkasala, malaya sila doon, hindi sila kumbaga naka-quarantine bang gustong iparating nitong operyan na ito. Naka-quarantine dahil may epidemic, ano yan, noon pa meron ng tinatawag na COVID. Ang galing gumawa ng kwento ito. So, ito nga, yung iba, ito, si Brother Nerds kasi concerned lang siya doon sa ibang kapatid na nahuhumaling dito sa, sabi ko nga, kwentong kotsero. Nahuhumaling sila sa kwento ni Lola Basyang. Ibasuran nyo ho, yung kapapanood nyo yan, kung meron mang mga kapatid na nahirati dyan. Allegorical po ito. Wala itong pinagkaiba sa mga Grego na magaling gumawa ng allegory. Tungkol sa mga Diyos-Diyosan na nag-away, yung iba't ibang uri ng Diyos. Sinama pa nung iba yung mga pangalan ng famous biblical character like Daniel and the dragon. Yun yung mga kwento na iba't ibang uri ng kwento, pinasikat na mga Gregong philosopher. So ito rin yung ginagawa nung nabanggit ni Brother Nards na grupo na etong mga ganitong uri ng kwento at minamali nila yung tunay na kwento ng Biblia. Gawain po ito ng mga pagan Greeks. At yung mga myth na yon, mythology ng mga Greek, sumikat ho talaga yan. Sumikat ho yan. Ganito naman talaga ang sitwasyon sa mundo Pagka pangsanglibutan na nagtitikel, yung parang kinikiliti ka, tinatangkilik yan. Pero kung ang usapin ay direktang sinabi ng Diyos, hindi masyadong sikat yan at hindi pinapansin. Yun yung gusto ni Satanas, yung popularity. Pag sa popularity, may mga kapatid na nakikiliti at gusto nilang sundan at pakinggan. Hanggang hindi nila namamalayan na sila ay nahuli na doon sa mga maling turo. Kaya ang tawag ni Pablo doon, lalo na sa mga taga-Efeso 4:13 at 14, parang mga bata na napapahapay dito at kabila ng mga hangin, ng katusuhan, ng aral. Ganyan yung tumatangkilik dito sa operyan. Mga bata na naitutulak pa ng mga maling hangin ng aral. Hindi stable. Yun yung masasabi ko dito. Pasensya na sa mga ilang kapatid na nahihilig dito sa mga curiosity ng walang kwentang doktrina na ito ng operyan na dalawang uri daw ng paglalang. Walang matinong tagapag-aral ng Biblia na makita kayo na may sinasabi silang dalawang uri ng paglalang. Simula nang naisulat itong Biblia, walang ganong katuruan. So, itong invention ng allegorical, doon dumating yung mga ganitong uri ng kwento. Yan tao kasi mahilig sa kwento. Ayaw nila ng truthful, ayaw nila ng candid. Kasi pag diretso ka magsalita, parang wala, parang hindi kami naduduyan, hindi masarap sa aming pandinig. Di ba parang mga Hudyo nung unang panahon, na sinulat ni Isaias, Kapitulo 30, na sabi ng mga Hudyo nun, huwag kayong manghula laban sa amin. Magsalita kayo ng malulubay na bagay. Prophesy unto us smooth things. Yung mga smooth lang yung gusto nila. Ayaw nila nung medyo masakit naman pakinggan yung sinasabi mo. Kaya katulad dito sa mga doktrinang ito, kaya sinusigurado kung mga walang kwentang aral ito. Kasi nga allegorical. Walang sino mang matino na isa naman sa, kumbaga sa mga apostol ni Kristo, sa mga ancient biblical writers, no? Yung mga prophets, na magbibigay support na merong dalawang uri ng creation account sa Bible. Ulitin kong muli para hindi maalis sa isipan ng iba nating kapatid na nauhumaling dito. Genesis 1 is chronology, pagkasunod-sunod ng paglalang. Genesis chapter 2 ay detalye ng ilang bahagi ng paglalang doon. Especially, meron siyang gustong ipakita ang punto sa chapter 2. Ang isang punto nga na yun, nabanggit ko na. Tungkol doon sa kahalagahan na yung kauri mo, doon ka magiging masaya, si Adan. Although, sa kanya ibinigay na, bigyan mo ng pangalan ng lahat ng hayop. Kasi ang tao, ang superior kaysa animal, siyempre, pinakamataas ang tao. Uri ng tao yan, iba yung uri ng hayop. So, hindi masaya si Adan kahit nandun na yung lahat ng uri ng hayop na pwede niyang kaibiganin at laruin kasi hindi niya kauri.
So yun ang isang punto na pinapakita. Magiging masaya at fulfilled tayo kapag ang kasama natin, kauri natin. Yun ang pinapakita ng Diyos sa binanggit na hindi mabuti kay Adan o sa lalaki na mag-isa. Hindi ibig sabihin na hindi alam ng Diyos, ay hindi pala mabuti ito, malungkot si Adan. Nagkamali ako, nagkulang ako ng foreknowledge. Parang ganun ba yun? Hindi. May purpose ang lahat ng yun. Bakit sinasabi doon? And then, yung pangalawang punto, ipinapakita doon na nung sinabi ng Diyos, lahat makakakain ka na may kalayaan, puwera lang sa isa. Anong punto doon? Yung pangalawang punto nga, ipinagkatiwala ang responsibility sa lalaki. Yan yung doctrine ng headship. When it comes to pamumuno or headship, sa lalaki ipinagkatiwala. Pagdating sa function yon. And then nakita na natin, create na nga si Eva bilang helpmeet. So yung pangatlong punto, yung babae, hindi yan mababang uri ang halaga niyan sa Diyos. Pantay ang lalaki at babae pagdating sa value, sa kahalagahan. Pero different sila pagdating sa gampanin o function. So nakita niyo? Equal but different. Equal sila, in essence, pagiging tao, equal. Yung halaga pareho lang. Yung value pareho lang. Lalaki at babae, pareho yan sa harap ng Diyos. Pero pagdating sa function or gampanin, magkaiba sila. Kay Adan lang, ipinagkatiwala yung headship, yung pangunguna. Yung babae is to submit. Hindi ibig sabihin nun in authoritarian way. Mali yung isipan ngayong panahon ito dahil, kumbaga, na kulakuban. Ibig sabihin, nabalot na ng sinfulness na ang lalaki. Lalaki ako dapat masunod. Mali yon. Okay? Hindi yun ang tamang prinsipyo na sinasabi at itinuturo ng Diyos. Bakit? Sa family, sa Godhead, no? Sa Trinity, merong submission din. Bagamat sila'y pantay-pantay pagdating sa kalikasan. Nag-submit ang anak. Nag-submit ang Holy Spirit. Dahil submission is a sign of order. Ang pagpapasakop po ay tanda ng kaayusan. Hindi ibig sabihin, kaya ka nagpasakop kasi mas mataas yung pinagpasakupan mo. Hindi yan ang turo ng Biblia. Dapat nating maintindihan yan. So doon pa lang sa panahon na hindi nagkasala si Adan at si Eva, yun yung pangatlong punto na sinasabi natin na ibinigay ng Diyos ang headship sa lalaki, sa babae is to submit para sa layunin na harmonious, peaceful relationship ng mag-asawa. Hindi ibig sabihin na mag-submit ang babae, mas mataas ang lalaki pagdating sa halaga, hindi. Ulit-ulitin ko yan. Turo ng Biblia yan eh. Pagdating sa halaga, pantay lalaki, babae. Pero pagdating sa gampanin, magkaiba sila. Equal but different. Yun yung pangatlong punto na pinapakita sa chapter 2. So on and so forth. May mga punto yan bakit sinasabi. Bakit may detail sa mga ilang bagay na sinasabi ron. Itong Operian, nagmadali kasi gusto nila yung sensual, parang parang madaling makakatch up. Yung ang tawag ko, paulit-ulit na doon, yung animal instinct. Kasi pag animal instinct ang gagamitin mo, parang yan, ginagamit na principle. Principle yung sinasabi ko, yung animal instinct. Principle yan to catch the mind. Makuha mo yung attention ng tao. Part yan ng psychology kasi. Sa mga negosyo, ginagawa yan, particularly sa mga advertisement. Para mabenta yung produkto mo, mag-create ka ng mga bagay na magkakat sa attention ng tao para tangkilikin nila produkto mo. Yun ang principle ng animal instinct. Ito ang ginagawa. Kagaya nung tinalakay natin, yung mga ngaral na palamura, ginamit niya yung principle na yon para, ibang klase ito, mga ngaral pero palamura. Yun. So katulad din itong Operian at iba pang mga kwento nila na sabi daw galing sa Biblia, animal instinct yon. At yung ibang kapatid o ibang mga, sabihin nating mga mananampalataya daw ng Diyos, madaling maloko sa ganyang bagay. Nasa Biblia naman yan eh. Madali talaga maloko. Isipin nyo, darating ang araw at malapit na yon. In our near future, all the earth, sinabi sa Bible eh. Revelation chapter 13 from verse 4 to 8, all the earth worship the beast. Lahat ng nangananan sa lupa sasambahin ng hayop. Lahat. Kasama na doon tinuturing ng taong mga matatalino daw. Intelligent. Kasi iba ho ang usapin ng Biblia, ibang usapin ng prinsipyo, ibang usapin ng pananampalataya.
Pag sa Diyos ka, kinakailangan yung Diyos ang masunod, hindi sarili mo. Hayaan mo ang Biblia magpaliwanag sa kanyang sarili. Hindi yung gagawa ka ng kwento na sila'y naka-isolate, iba yung creation account ng first couple, iba yung creation account ng second couple, may bakod sila kasi pag lumagpas sila sa bakod, may kakaroon ng ano yan ng may kumbaga delikado kasi parang parang may pandemic. Wow. Bang klase talaga to. Yun lang, nakakalungkot lang. May iba yung mga kapatid na nahuhook dito. O ngayon, ito pa. May mga binabang. Ito, nabasa na natin to may first human need to escape Africa. When sinecure daw si Adam and Eve. May epidemic na posibleng makakontaminate. Ibang klase. Ito, wala lahat sa Biblia yun Eto. Next, Ali, pakilagay. Gaya ng sinabi namin sa simula na may mga fallen angels na itinapon sa earth. Mayroong mga watak-watak na impormasyon na kapag pinagsama-sama natin, ay makakakonclude tayo kung ano talaga ang nangyari sa labas ng Garden of Eden. Sa susunod na series, makikita natin unti-unti ang nangyari sa first at second couple. And last, Ali, kung di ko lang pinagmamalasakitan yung mga kapatid na nagtatanong tungkol dito bro, ayaw ko na rin makinig at manood ang mga series na yan. May 6 na series pa po akong ibubuod bro. Puro kwentong konsero lang kasi. Iniisip ko na lang na mapapanood ng mga kapatiran natin ang tungkol dito, lalo na yung bilib na bilib sa kasinungalingang ito. Yan. Brother Nerds, no? Ang payo natin dito, kung may 6 na series pa yan, yung ilang mga tingin natin ay para sa kanila ay mabigat. Yun na lang i-forward mo. Huwag mo nang buuin lahat. Kasi masasayang lang ang oras mo dyan, no? Yung ilang sa tingin nila ay mabibigat lang na punto, kahit 2 o 3 lang yan. Kumbaga, gaya na nabanggit mo, kwentong kotsero talaga yan. Kwento ni Lola Basyang. Okay? So, yung mga bumibilib na ilan, yun yung tinatawagan ng Biblia, parang mga bata pa. Ibig sabihin, hindi stable spiritually, mentally, intellectually, pagdating dito sa pinag-uusapang ito. So, yun na lang yung sa tingin nila mabigat, pwede mong i-forward yung argument na yun. Dito pa lang, na ito talagang lahat ng yan allegorical. Okay? Hindi sila sumusunod sa panuntunan ng biblical interpretation. At ito, buti, nabanggit yan. Kasi may ilang mga kapatid, na pag mayroong pinag-uusapang issue at wala na silang masagot, okay? Samantalang sa Biblia, punong-puno naman at hitik ng katunayan na mare-resolve yung isyong pinag-uusapan. Ang ginagawa ng iba, sasabihin na lang nila, ay hindi naman natin nakausap ang Diyos, hindi naman natin alam kung sinong totoo sa atin. Dumadating sa ganong argument. Ganito lang yan Kung meron kapakumbabaan yung iba nating mga kapatid, kung hindi kayo makasabay sa pinag-uusapan natin, point by point, in accordance with the biblical way of interpretation, kung hindi kayo makasabay, mag-submit na lang kayo. Kumbaga, yung pride ninyo, ibaba nyo. Hindi yung sasabihin natin na hindi naman natin nakausap ang Diyos o hindi natin malalaman ang totoo. Nandyan nga ang Biblia, di ba? Kaya may tinatawag na method of interpretation at ang method na yan, hindi yan labas sa Holy Spirit. Yan ang guide ng Holy Spirit at praise God, nandito yan sa church natin. Kaya kapag nag-interpret yung mga kapatid ng Bible, tiyakin din natin na alam natin sa church mismo natin kung ano yung method of interpretation na pinagsasama-samahan nating pinapaniwalaan. Yung iba kasi allergic pag pinag-usapan ng scholar. Sabi nila, hindi scholar lang yan No! Ang church po, ganito ang scholar ginagamit din ng Diyos. Pero hindi lahat ng scholar sa Diyos. Kahit sa church natin, hati ang mga scholars dito. So, ibig ba sabihin, kaya pala iba-iba turo, mali. Isa lang ang turo ng Adventist. At yung mga scholar na umaayon sa turo ng Adventist, ang method na ginagamit nila, historical, grammatical. Yan ang tamang approach sa method of interpretation. Doon naman sa mga scholar, kahit sa atin na hindi agree sa iba nating mga pinagsasama-samahang paniniwala, ang tawag doon, historical critical method of interpretation. Ano ang kaibahan ng dalawa? Malaki. Ang historical critical method,
gaya ng madalas nating sabihin dito, minimize nila, pinapaliit nila yung pananampalataya mo sa Diyos. Hindi naman nila aminin pinapaliit. Bakit ko nasabing pinapaliit? Kasi nga, hindi sila naniniwala sa literal na sinasabi ng Biblia ang mga milagrong naganap. Hindi sila naniniwala, pero scholar sila. Yun ang sinasabi ko, na hindi ibig sabihin ng scholar, ginagamit na ng Diyos. May mga scholar na ginagamit ng Diyos. At hindi ibig sabihin, pag hindi ka scholar, hindi ka na nakaintindi, mali. Lahat ng tao, anuman ang katayuan mo sa buhay, pag ikaw ay nag-submit ng sarili mo sa Diyos, igaguide ka ng Diyos na malaman ang katotohanan. John 7:17. Kung ang sino man tao nag-iibig gumanap ng kanyang kalooban, makikilala mo ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Yun ang pangako ni Kristo. Hindi ibig sabihin, pag hindi ka scholar, di ka nakakaintindi. Hindi ganun yon. At ito pang isang extreme. Yung ibang mga kapatid, masyadong praise yung scholar, mali yon. Para maintindihan natin ang katotohanan, nabanggit ko na. Be humble, magpakumbaba ka sa harap ng Diyos at igaguide ka ng Spirit ng Diyos. Pero, hindi nangangahulugan na hindi natin gagamitin yung method of interpretation, yung pinagsasama-samahan ng church, which is historical grammatical approach. Nakabata yung ating interpretations kasi may mga kasaysayan. Grammar ng tao ang ginamit sa Bible. Although, Diyos ang nag-guide sa mga taong ito. Bakit ginamit ng Diyos ang tao sa pagsulat sa Bible? Kasi para makarelate tayo sa isa't isa. May mga, siyempre, salitang ginagamit dyan. Salita na pwedeng makarelate sa atin. Bagamat iba-iba ang ating lingwahe, pero ang understanding bilang tao, iisa lang. Kaya ginamit ng Diyos ang tao. Ganon. So, hindi po totoo na pag hindi natin nakausap ang Diyos, hindi mo na mariresolve ang isang issue na pinag-uusapan, kung yung pinag-uusapan na yun, nandyan naman sa Biblia. Yung iba kasi, umiiwas lang dahil sa totoo lang, masyadong mapagmalaki sa kanilang sarili. Hindi nila alam yung method of interpretation ng church, pero sinasabi nila, mangangaral sila. Mag-ingat to tayo mga kapatid, that's why nandito yung reasons of faith, no? Para kumbaga, maka-assist din, magbigay ng guide sa gustong makinig. Kung ayaw mong makinig, diwag. Kami po rito ay diretso lang magsalita. Pero merong pinagbabatayan, matibay yung sinasabi ko rito. Sa Bible ho lahat yan. Binabanggit natin. At yan ang panuntunan ng Seventh-day Adventist. May mga nag-aangkin kasing mga ngaral, pero hindi mismo nila alam ano ang panuntunan ng Seventh-day Adventist. Kaya yung mga nagsasabing iba-iba turo ng Adventist, yun yung mga walang alam na Adventist. Hindi ho tayo iba-ibang turo. Isa lang ang turo, that's why may 28 fundamental beliefs. When it comes to essential, there is unity. And the essential part is the 28 fundamental beliefs. When it comes to non-essential, liberty. Ano yung mga non-essential? Hindi yung mga usapin na tulad ng Christmas, mga non-essentials yan. Di ba? Pero kung nakakatisod sa kapatid, gaya na madalas nating sabihin, huwag mo nang gawin yung mga bagay na makapagpapatisod. Marami yan. But above all, charity or love. Yun ang isipin ho natin. Ganon yun. So, nabanggit ko to dahil ito nga, salamat dito sa sinabi ni Brother Nards kasi may mga, kaya yun yung kanyang malasakit. So, kaya pag sumasagot kami rito, diretso. Paligoy-ligoy. Talaga mga bata ho kayong nahuhumaling dito sa turo na ito. Kung hindi ho kayo bata, nagpapakilala kang Adventist, tapos pinapanood mo ito at gustong-gusto mong panoorin yung kasinungalingan ng turo na ito. Di ba? Ba't hindi ka mag-focus doon sa mga sinasabi ng Panginoon sa Biblia? Diretso mismo. Huwag mong iasa yung paliwanag mo doon sa mga pinapanood natin. Kahit sa akin, iasa nyo sa Bible. Tayo rito, nagbibigay lang tayo ng kumbaga guide. Pero ang atin pong pinaka-talagang guide ay walang iba kundi ang Allos Parakletos, the Holy Spirit. Sabi ni Jesus, John 16:13, He will guide you into all truth. Yun po ay patungkol sa banal na Espiritu. So tayo, sa awa ng Diyos, nabahaginan din naman tayo at kumbaga tiningnan natin yung kabuuan ng usapin, structure ng ating church, kung paano ba gawin ng iglesia natin yung approach sa Bible interpretation. So doon tayo luminya. Hindi yung nagkakanya-kanya tayo ng method. Sa method, liberty kayo magkanya-kanya, pero sa reasons of faith,
may isa lang tayong landas na sinasamahan. Yung tindig ng church sa kabuuan. Kung ano yung tindig ng church, kasi naniniwala tayo na itong church na ito yung church na tinuturing na visible remnant church. Kaya meaning to say, ang Diyos pa rin ang nangunguna dito. Kung ang Diyos ang nangunguna sa iglesia, ba't kayo hiwalay ng pamamaraan mo? O, doon pa lang sa presupposition na yun, dapat maintindihan natin. Kung naniniwala ka na itong Seventh-day Adventist Church ay visible remnant church, therefore, yung ating General Conference in session every 5 years, kung ano yung pinag-usapan doon, pinagpasyahan, doon, luminya ho tayo doon, hanggat nakikita natin na hindi humihiwala yun sa panuntunan ng Biblia, at talagang hindi hihiwala yan. Okay? Kagaya nung ibang nag-forward dito ng tanong, may mga sama lang ng loob sa church, kaya kayo umaatake sa church. Sana ho, kung meron kayong experience sa ilan sa mga leadership natin ng mga pangit na karanasan, huwag niyong lahatin ng church. Tingnan ninyo yung aral na nandito. Naka-experience lang kayo ng mga negative sa iba nating mga pamunuan, lalabanan na ninyo ang kabuuan, maling paraan yan. Lahat, sabi ko nga, ulit-ulit, lahat nadadaan sa usapan yan. Huwag tayong mag-makto agad na para mga bata na nagkaroon lang kayo ng pangit na karanasan, lalahatin nyo na lahat. Ito pa rin ang bayan ng Panginoon. Kahit sa iglesyang itinayo ng Panginoong si Kristo, tingnan nyo, 12 lang, may Judas pa. Ibig sabihin, sisisihin nyo si Kristo, Panginoon naman, 12 lang yan, may Judas pa. Ang mga Adventist sa buong mundo, 20 million plus. Natural, may mga tinatawag dyan na panirang damo. Sabi naman ni Kristo yun Matthew chapter 13. May panirang damo talaga. Hayaan natin ang Diyos ang bumunot doon. So, pinalawak ko lang ito dahil dito nga sa ibang kapatid na nahuhumaling dito ayon sa sinabi ni Brother Nard. So, huwag kayong mahumaling sa mga turong kawalang kakwenta-kwenta. Sayang oras nyo. Next, Ali, galing kay Brother Jimmy Castillejo. Bro Melvin, ano ba ang batayan ng Diyos sa paghuhukom? Thanks. Ano daw ang batayan ng Diyos sa paghuhukom? Basahin natin. Pakilagay muna, Ali, Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Verse 14. Sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. So una, dito sa sinasabi na ito sa 2 talata, ang panawagan dito ay magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Fear God. At sundin mo ang kanyang mga utos. Dahil ito daw ang buong katungkulan ng tao. Ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay duty po ng tao. Katungkulan. Sa paniniwala nga ng mga Briton, yung salitang duty is the most sublime in the English literature. Yung salita daw na katungkulan ang pinakamataas na salita sa kanilang literatura. Ganun ang pagpapahalaga ng mga Briton sa salitang duty o katungkulan. Tayo pa kaya na nagsasabing mga anak ng Diyos? Tapos sasabihin natin, hindi na dapat tayong sumunod sa 10 utos ng Diyos. Mga utos ng Diyos yan Buong katungkulan ng tao yan Dahil bawat gawa daw dadalhin sa kahatulan, maging mga sikretong bagay. So ang tanong nga ni Brother Jimmy, ano yung batayan? Una, kautusan. Sa paghatol. So anong kautusan yon? So yun ang sunod na basahin natin. Pakilagay sa screen, Ali, itong Santiago 2:12. Gayon ang inyong salitain at gayon ang inyong gawin, na gaya ng mga taong huhukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Dito po, may binabanggit dito na yung tao huhukuman. Anong gagamitin? Kautusan ng kalayaan. So, yun, Brother Jimmy, no? So, kautusan ng kalayaan yung termino. So, ano ba itong kautusan ng kalayaan na gagamitin sa paghuhukom sa tao? Kasi yun yung tanong ni Brad Jimmy. Anong uri ito ng kautusan na tinawag kautusan ng kalayaan? Next, Ali, talatang 8, akit natin. Gayon man, kung inyong ganapin ang kautusang hari, ayon sa kasulatan, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili,
ay nagsisigawa kayo ng mabuti. Ito naman ang banggit, kautosang hari. Kanina, kautusan ng kalayaan. Tapos kautosang hari naman ang kasunod. And then ituloy pa natin. Verse 10. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan, at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Verse 11. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. So, binanggit na rito kung anong uri ng kautosang hari, kautusan ng kalayaan ang pinag-uusapan. Nagbigay ng example si Santiago. Huwag kang papatay at yung huwag kang mangangalunya. O saan nakapaloob yung huwag kang papatay at huwag kang mangangalunya? Eh di ba sa 10 utos? Sa makatuwid, Brother Jimmy, ang gagamitin ng Diyos sa paghuhukom sa tao na tinawag ni Santiagong kautusan ng kalayaan at kautosang hari ay walang iba kundi ang 10 utos ng Diyos. Di ba nabanggit kanina? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Di ba yung mula ika-5 utos hanggang ika-10, pag-ibig yun sa kapwa. Ibigin mo ang iyong magulang. Ama't ina, lalaki at babae. Okay? Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang, huwag kang mag-iimbot. Pag-ibig sa kapwa yun. Yun ang tinatawag at binigyan ng example, huwag kang pumatay, huwag kang mangangalunya, yan yung kautusan ng kalayaan. Yan yung kautosang hari na gagamitin ayon kay Santiago sa paghuhukom. At yun ang implied na sinasabi sa binasa natin sa Ecclesiastes 12:13-14. Matakot sa Diyos, sundin ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So ano yun? Pwede yun yung tinatawag na apodictic law of God. Yung tinatawag apodictic sa legal term yon na pinakasaligang batas. Sa Biblia, ang pinakasaligang batas na lumalabas ay ang 10 utos ng Diyos. Ang tawag doon apodictic. It is a set of standard by example. Hindi lahat doon nakaspecify yung mga utos. Kaya nga apodictic, pamantayan yon ng pamantayan. Set of standard by example. Yun. So 10 utos, binanggit nga dito, kautusan ng kalayaan. Siyempre, pag masunurin ka sa Diyos, by His grace, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, natural, masusunod natin ang kautusan. At kapag nasunod, siyempre, kautusan ng kalayaan. Kasi pag hindi mo sinunod yun, hindi ka na malaya. Ganun lang naman practicality naman di ba? Pag ikay masunurin sa batas, dito sa lupa, malaya ka. Pero pag lumabag ka sa batas, kulong ka. Ganun kasimple, di ba? Kaya tinatawag sa Biblia ang kautusan ng kalayaan kasi habang sumusunod ka, malaya ka. Pero pag hindi ka sumunod, di alipin ka. Yung mga hindi sumusunod, yun yung mga alipin. Alipin pa ng kasalanan. Yun, alipin ng kaaway. Sila yung sinusumpa, yung hindi masunurin. Ang masunurin, yun yung mga taong pinalakad ng Diyos ayon sa kanyang espiritu. Di ba yun ang sinasabi sa Ezekiel 36, 26 up to 27? Palalakarin ko kayo sa aking palatuntunan. Bibigyan ko kayo ng espiritu, bibigyan ko kayo ng bagong diwa, papalitan ko ang pusong bato ng pusong laman. Yan ang essence ng gospel. Binanggit na sa Old Testament. Yun sinasabi at pinapanalangin, kagaya ni David, likhain mo ako, Panginoon, ng bagong puso. Yun yung pusong laman, papalitan yung pusong bato. Nagsisignify ng katigasan ng ulo. Kaya pag pusong laman, malambot. And then, makakapakinig ka na ng diwa ng Diyos, yung kanyang spirit. At lalakad ka na sa kanyang palatuntunan. Yun na nga, yung palalakarin ko kayo. Magiging masunurin ka kasi niligtas ka ng biyaya ng Diyos. Kaya, pag di ka sumunod, yun ang mahahatol sa atin, kautusan ng kalayaan, kautosang hari. Yun yung Brother Jimmy. Yun yung 10 utos. Okay. Next ali, galing kay Brother Jimmy Berongoy de la Rosa. Magkapareho po ba ang tinutukoy na hayop o malaking dragong mapula nakatala sa Revelation 12:3 at hayop sa Revelation 13:1 na may 10 sungay at 7 ulo? Kung magkapareho lang, bakit po sa Revelation 12:3 ay may 7 diadema o crown sa 7 ulo kaysa sa Revelation 13:1 na may 10 diadema sa 10 sungay? Ano po ang sumisimbolo ng 10 sungay na may 10 sungay, diadema o crown sa Revelation 13:1? Ay, salamat Brother Jimmy Ito, basahin muna natin Ali. Apokalipsis 12:3.
At ang ibang tanda ay nakita sa langit at narito ang isang malaking dragong mapula na may 7 ulo at 10 sungay at sa kanyang mga ulo'y may 7 diadema. Dito naman sa 13:1, at siya'y tumayo sa buhangin ng dagat at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo at sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema at sa kanyang mga ulo ay may mga pangalan ng kapusungan. Ayan. So itong mga nabanggit napansin, Brother Jimmy, una, itong sa Revelation or Apocalypse 12:3 may kinalaman kay Satanas. Siya yung dragon, malaking dragong mapula. Ayon sa verse 7 up to 9. Yung matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, yung dragon. Si Satanas ito. Ito yung nag-usig sa iglesia ng Panginoon at doon kay Kristo mismo nung siya ipapanganak. Diba, ginamit niya ang Roman Kingdom para maipapatay si Kristo nung sanggol pa lang, pero hindi sila nagtagumpay. Roman Kingdom ang ginamit ni Satanas. Siya yung tinutukoy dito na may 7 ulo, 10 sungay, at may 7 diadema. Anyway, diadema, pareho lang yung ito salitang Grego ho kasi na magkaiba naman doon sa Stephanos. Ang Stephanos, hindi kingly crown yun eh. Yun yung Stephanos na sa babae, na may, yun yung nakitang babae dito sa verse 1 ng chapter 12. Stephanos naman yon, hindi yung kingly crown. Ito kasing dragong si Satanas, ginagamit niya ang mga hari ng sanglibutan, kagaya nga ng Roma. Kaya sumisimbolo yun doon sa kanyang mga diadema na ginagamit niya ang mga hari ng sanglibutan. Si Satanas yun. Samantalang nasa Revelation 13:1, ito naman yung hayop na kanyang ginamit. The first beast of Revelation 10 is none other than the system of the papacy. Yan ang sinasabi dyan. Na merong 10 sungay at 7 ulo. Kasi itong symbol na ito, nakita na ito sa aklat ng Daniel. Yung ika-4 na hayop, may 10 sungay. Ang sungay ayon sa verse 24 ng chapter 7 ng Daniel, kumakatawan sa mga kaharian. Well, in fact, nahati po ang Roma sa 10 kingdoms. Nahati literally sa kasaysayan. Visigoths, Ostrogoths, Rolai, Vandals, Burgundians, so on and so forth. So, ang 10 sungay na symbol dito sa Revelation 13, yan yung mga image sa Daniel chapter 7, in particular sa 4th beast, na kumakatawan sa political kingdoms. So itong system of papacy, natural, ginamit din nila yung mga political kingdoms para maganap yung persecution during the Dark Ages. Yung 1260 rules ng papal supremacy, na millions of martyrs ang pinatay during that time na hindi sunod sa gusto ng kapapahan. So kaya magkaiba ito, Brother Jimmy, although siyempre ginamit ni Satan ang sistemang ito para i-persecute yung mga tao na sa Diyos lang gustong sumunod. Yan yung church and state combination ng first beast sa Revelation chapter 13 na ginamit din ni Satan. Kaya dito talaga talagang magkaisa itong Diablo at ang sistema na ginagamit niya para usigin ang mga tao na hindi sasamba kay Satanas. Kasi si Satanas, obsessed na sambahin siya eh. Bakit sabi natin obsessed na obsessed? Kasi maging yung kanya creator, si Jesus Christ, gusto niya pasambahin sa kanya. Diba? Sa Matthew chapter 4, sabi ni Satanas kay Kristo na gutom, sambahin mo ako, ibibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan ng sanlibutan. Di obsessed nga. At para makuha ni Satan yung pagsamba, gumamit siya ng frontman. Ito nga yung frontman niya, itong nasa Revelation chapter 13. Dahil pag tinuloy-tuloy nyo ang basa mula verse 1 up to 4, nasabi dun sa verse 4, all the earth marveled after the beast. Yung buong lupa ay nanggilalas dito sa hayop, itong first beast, na frontman ni Satan. Nanggilas siya. And sa verse 8, and they worship the beast and they worship the dragon. So, yung pagsamba na gusto ni Satan na may ibigay sa kanya, gumamit siya muna ng frontman. Ito nga yung first beast ng Revelation 13. At pag sinamba mo itong frontman, indirectly, ang napag-ukulan mo na pagsamba, walang iba kundi si Satanas. Kaya sabi sa verse 8, they worship the beast and the dragon. Dragon primarily, symbol of Satan, yung nasa Revelation 12:3 na tinatanong mo, Brother Jimmy. So yun. Ang lahat dito, ang issue lang dito, o ang usapin, worship o pagsamba. Kanino natin ihuhukol ang ating pagsamba? Yan. Magkaibang hayop yan, magkaibang tinutukoy na symbol, pero iisa sila para makuha yung worship na gusto ni Satan, na ipagkaloob
ng sangkatauhan. So yun. Okay? So yun. So magkakaiba yung approach lang, pero mag-isa sila. Kasi sa Biblia, huwag kayong magtaka, lalo nang tinalakay natin yung Revelation 17, na yung dakilang Babylonia doon na babae, kumakatawan sa false church nga. At yung hayop na may pitong ulo, at sila ay pitong bundok, sila din ay pitong hari. At binanggit natin yung ikapito, yung system ng papacy after pagan Rome, papal Rome, the seventh, at siya pa rin yung revival of the papacy. Siya yung sa ikawalo at siya din na pito. Bakit parang pareho? Yung babae nakaupo at yung hayop doon na may pitong ulo at sila ay pitong bundok, pitong hari. Kasi sa Biblia ganun ang paggamit. For example, si Kristo, ang primary symbol na ginagamit sa kanya ay siya yung kordero, siya yung lamb. Pero ginagamit din na siya yung lion. O si tingnan nyo, mabangis at yung pero si Kristo lahat yun. So pareho ang ginagamit niya. Si Kristo, siya yung lamb, siya din yung lion. So sa Bible, yung sa kaaway, siya yung babaeng nakaupo na false church, siya din ay nakapaloob doon sa pitong kingdom na yung ikapito nga system ng papacy. The papal, kumbaga, the papal Rome after the sixth, the pagan Rome or political kingdom ng Rome. So huwag kayo magtaka sa mga ganung gamit ng Biblia. Maliwanag naman po yun na ginagamit interchangeably para sa isang punto na gusto ipakita. Halimbawa kay Kristo, ginamit sa kanya bilang lamb kasi lamb o kordero, maamo. Kahit sa patayan yan, gilitan mo ng leeg, luluha lang yan, pero hindi yan magpuglas katulad ng baboy pag, siyempre, kumbaga kabisado natin, sa probinsya tayo, na kumbaga lumaki, may mga ginagawa niya mga piyesta-piyesta, pagkakatay sila ng baboy, talagang baboy magpupumiglas talaga yan hanggang makawala. Ang kordero, iba, kahit talian mo yan, ano mong gawin yan, gilitan mo ng leeg, hindi yan gagalaw. Makikita mo, tutulo lang luha niyan. Tinulad si Kristo sa mamong tupa. At siya din layon. Ano yung pagiging layon? Na si Kristo ay mabangis, lumalapa? Hindi. Yung paggamit sa kanya ng layon, siya yung matapang na harapin yung mapapait na pwedeng mangyari sa kanya. Ganun katapang yung kanyang puso para maligtas ka, kaibigan, maging ako. Yun. Ganun siya katapang para harapin yung masasaklap na dadanasin niya sa mundo. Kaya tinawag siyang leon. So kahit opposite or ang tawag dyan, paradox. Pagkaiba yung aspeto, tupa maamo, leon matapang, pareho may katotohanan sa magkabilang banda. Matapang siya in a sense na harapin yung hirap. Siya din ay maamong tupa na kahit patayin, hindi siya magsasalita. So paradox ang tawag dyan. Pareho may katotohanan yung magkabilang punto. So ganun din, huwag kayong magtaka. Sa Revelation 17, na yung babae, yan yung false church, pagan Rome, yung papal Rome, siya din yun doon kasama sa pito. So parang pinapakita yun. Ganun ang beauty ng Bible prophecy. O, doon lang, within that scope of biblical interpretation, wala tayong nilabag doon. Yun ang naging katuparan yung magagawa mo. Sila ang naging katuparan. Ang pinag-uusapan dito, again, issue ang pinag-uusapan natin dito ng doctrine. Hindi natin pinag-uusapan yung mga miyembro dyan kasi yung mga lahat ng mga miyembro dyan, mahal din ng Diyos yan. Okay? Hindi natin inaatake dito yung mga personalidad na tao. Dahil paulit-ulit kong sinasabi, maraming matitino, bababa at relihiyosong mga Roman Catholics. At ako'y hanga sa mga relihiyos at mga debotong yon. Ang pinag-uusapan kasi natin doktrina. Yung iba kasi sa kanila, o marami sa kanila, hindi pa alam yung issue na pinag-uusapan natin. So, hindi natin inaatake dito yung personal na tao. Ang inaatake natin dito sa pag-aaral, it is an objective study of the doctrine. Kung ito ba ay turo ng Bible o turo ng Diyos. Yun, ganun kasimple. Hindi dito binuong reasons of faith para sa tao. Binuo ito para sa doktrina. Kung comparative ng doctrine. So kung lagi nating nababanggit, yung system ng papacy, system yon. At umangkop talaga sa kanila. Sino bang nagpapapatay ng milyon-milyong tao nun? Nagamit ang gobyerno ng Europe. Di ba ang papacy, aminado dyan si Pope John Paul II. Dyan yung libro, basahin nyo. Kaya nga meron siya tinatawag ng the mea culpa of Pope John Paul II. Yung paghingi niya ng tawad, mea culpa. Oh, yun. Latin words lang yun, pero yun ang laman ng book. When a Pope asks forgiveness. Dahil doon, pag binasa nyo yun, yun yung mga ginagawang pagpapapatay ng mga papa na nauna sa kanya. Yun. So, hindi ito kwentong kutsero. Okay. Okay, so hanggang doon na muna tayo at
medyo kinakapos na yung aking boses. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa atin ng programa. Yung ibang tanong na nakapila dito, pasensya na po. Sa susunod na Sabado na rin ho natin ito tatalakayin. Ano ho? So sa iba nating mga tagapanood, maintayin lamang po ninyo na sagutin po namin yung mga tanong na ipino-forward po ninyo. At talagang sasagutin naman natin yan. Dangan nga lamang, hindi naman ho natin malulubos na ilang oras ho natin gawin kasi kinakailangan ingatan din natin ang ating boses. So pasensya na ho doon sa mga nakapilang tanong, pero ang tinitiyak natin, sasagutin natin ito sa tuwing may programa tayo. So ako'y natutuwa sa lahat na nagpapadala po ng inyong mga katanungan. At para makita ko po yan, mas maganda po, ilagay po ninyo sa ROF inbox ng Reasons of Faith Facebook account. Kung gusto pa rin ninyo, ay dyan sa comment section below ng mga videos, okay naman yan. Kailang hahagilapin ko, hanapin. Minsan nalalagpasan ko, hindi ko nakikita. Pero para gusto nyo makita ko talaga, sa inbox ko, diretso po ninyo. Okay? So yun po yung aking paanyaya sa lahat ng ating mga kapatid at mga kaibigang nanonood. So welcome po lahat dito, kapatid man o mga kaibigan. Basta magtanong lamang po kayo, welcome po. Hindi pwede rito yung rebuttal kasi pag rebuttal, ibang forum yun. Dito po kasi, pagtanggap lang ng tanong. Okay? Yan po ang ating pagpapapatid. So tayo po ngayon ay magtatapos sa pamamagitan po ng panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sa inyong kabutihan. Kami po'y sinamahan sa amin pong ginawang pagsagot sa mga katanungan ng aming mga kapatid at mga kaibigan. Harinawa, ang mga sagot na ito ay nagbigay sa kanila ng kalinawan ng isipan, kapanatagan ng puso, katatagan ng pananampalataya. Pagpalain ng bawat isa at ang mga pamilya na bumubuo sa mga taga-subaybay at mga nagtanong. Tulungan at pagpalain ng bawat isa. Salamat o Diyos sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang programang Reasons of Faith ay pansamantalang nagpapaalam sa bumubuo ng Reasons of Faith Media Ministry sa aking nakaagapay, Princess Alia Sarmiento, ang aking unika iha. Ito naman si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.